limitan, pero ito na may mga karagdagan na paglilinaw lang. Yung kakaiba ba? May mga kakaiba na mga personal intimacy na tinatawag. Personal intimacy with the presence of the Holy Spirit through the Eucharistic celebration versus, alisin ko yung versus, and the charismatic movement. So, yung personal intimacy, ano yung, kasi ang the Eucharistic celebration, the source and summit, ano yung presensya na ating natatanggap through the Holy Spirit and the charismatic movement na natatanggap din natin. I think, correct I am wrong. Correct I am wrong. Uy, wag mo na isang, itong, kasi itong kolego ko, buti na lang nilukuban siya ng banal na espiritu kanina, kaya hindi ako kinulit habang nagpipresent tayo kanina. anyway, yun yung balik ang kwento ng ano, yung sa charismatic movement, the personal character na di-develop. Pero, the charismatic movement na legit na merong Catholic teachings. Ano ang sinasabi ng ating katekism? The Catholic Church, katulad ng sinasabi pa nila, nagkakatechize ka na. So, yung charismatic movement na legit o yung connecting na naliliwanagan kung bakit the Holy Spirit upon us, dwell us, kasi bakit naniniwala tayo sa turo ng simbahan. Hindi doon sa charismatic movement na yung sabi mo nga, we are born the physicals, yes, but the character development. Kaya mayroong basic Christians maturity, i-develop yung character at doon na tayo nare-reborn ang ating character. At doon pumapasok yung presence. Kaya nagkakaramdam tayo sa charismatic movement like Prince of the bar is the word of God. So yung presence ng Diyos naramdaman natin through the essence of changing about the human dignity of nasa Catechism of the Catholic Church pa rin, human dignity. Yung character natin nababago, yung mga dating negative behavior, attitudes, then now yung personal intimacy about the Eucharistic celebration. So go ahead, Brother Ike, at ako mag-out na. Napasarap ako. Thank you. Okay. So, okay, nandoon naman tayo. I recall natin yung nandoon nga si Father Amiel, no, the spiritual director of the TLT. At hinundan ko iyon, dandahan. Kasi ang way of teaching, pagbigay niya ng talk noong, anong tawag doon, yung confederation sa mga charismatics noong Resurrection Day, Sunday, iyon, doon sa San Paulo, San Pedro, dito sa Roma. Nandoon din ang mga TLT at marami nagsabi, Amen, no? Kung napapakinggan at na-recall nyo ang sinabi ng Father Amiel doon, kasi catechetical doctrinal yon, sinasabi, walang karismatiko. Okay, sabi niya, walang karismatiko na magsabi na emotion ako, na puno ako ng Espiritu Santo, at magsabi na sa Eucharistia, sa pagsamba ng Eucharistia, wala akong ka-feeling-feeling. Kakaiba yon, yung catechesis ni Father Amiel doon. Sinabi, ang lahat po ay nakatuong pansin na kung hindi ka man mapuspos, parang mapuspos o hindi mapuspos o hindi ka na-feel sa presence of God, don't say and don't tell it to the Eucharist, because the Eucharist is the fountain of all. The Spirit of God, the Father of God, the Father of Jesus Christ, and Jesus Christ Himself. So, ang tatlong persona po ay umiiral sa sakramento ng Eucharistia. Kaya nga, sinabi ni Father Amiel doon, dandahan na, ito po'y nakakataas, at siya pong pinabasihan nating lahat. Kung mayroon tayong Santo Rosario, kung mayroon tayong karismatiko, later lang iyon. Kung iunahin natin yun, walang problema. Unahin natin prayer ng charismatic, pero hindi tayo maiwan doon, kundi pupunta tayo sa Eucharistia. Kasi wala mang feelings, wala mang tugtugan, wala mang kantahan, that is still the Eucharistic celebration, and we are living more than the Spirit of God. There are three persons in one God in the Eucharist. Matindi yun. Yung minamahal ko mga kapatid sa TLT at sa lahat ng mga nakikinig doon, na sa atin ngayon sa charismatic renewal po, importante na pahalagahan natin ito. Mayroon tayong sinasabing hierarchy na naman, yung mula sa unang rank hanggang pataas. Kung mayroon tayong mga prayers po, formulated prayers, individual prayers, sa worship po, no? Yung sinasabing voluntary, spontaneous prayers, mayroon tayong sinasabing formulated prayers. Tandaan natin, okay? Sa voluntary,
sa mga sinasabing voluntary at saka spontaneous prayer na sariling formulation mo, very good po, very good yan. Pero hindi yan. Okay. Ang pangalawa po, yung formulated prayer. Yung sinabi ni Jesucristo, Our Father. Just say Our Father. At nakakataas yan. Okay? Okay po. Tapos susunod yung mga sinabing salmo, susunod yung mga pagsanto rosaryo, susunod yun ang pinakamataas sa lahat, ang Santa Misa. Okay, yung pinaka summit natin. Source and summit of all. Na yung hierarchy. Kung nasa pyramiding pa tayo, nasa bottom pa lang tayo, sa umpisa pa lang, mayroon tayong mga foundation. Mayroon tayong spontaneous na sariling pagdadasal, tinuruan tayo ng simbahan na pumunta ka sa Our Father, pumunta ka sa Hail Mary, pumunta ka sa Santo Rosario, kasi may nakakataas yan sa spontaneous, yung sinabi mong sarili mong sikap, sarili mong salita. May nakakataas yan. Formulated prayer. Hierarchy ito mga kapatid ha. At hanggang pataas ng pataas tayo doon po sa Eucharistic rite o ritual celebration sa Eucharist po. Kakaiba iyon kasi lahat ng mula sa umpisa, binabanggit sa simbahan, sa Eucharistia mula sa umpisa, lahat po ay pinapatunayan at sinusuportahan iyan sa buhay, sa life ng apostles and the Bible. Okay? The living tradition of the apostles and the Bible. Ang pagsanto Eucharistia. Kaya nga, mula sa pagbigkas ng pare nga, let us come together in the name of the Father. Nandyan na yan sa tradisyon, nandyan yan sa istorya, sa panampalatayang Kristiyano at Katoliko. Okay? Nandyan na yan. At sinusuportahan yan lahat. Mula pa sa umpisa sa misa, sinusuportahan yan sa Biblia. Okay? So, importante yan. Nakakahigit ito. So, this is a hierarchy po. Yung mula sa baba, pataas ng pataas. Okay? So, yan lang po ang gather ko si brother. Kahit na hindi ka nagtanong ng isa o dalawa, tatlo, ginather kong gano'n na nirecall ko ang sinabi ni Father Amiel ng catechetical way of is delivering his talk during that Sunday. Maraming salamat po. On chapter 3, 1 to 8. At yung first reading sa gawa. Kasi pinapatunayan iyan na walang makahadlang at papatuloy tayo sa ating pagmimisyon. At walang makahadlang na mamutawi sa ating bibig ang the living spirit sa ating buhay. Maraming salamat po. Good morning.